Nako mga kababayan, nakakatakot po ito. Ito daw ang pinakamalakas na bagyo na dadaan dito sa Pilipinas. Mas malakas pa daw ito sa Yolanda mga kababayan. Biruin mo mga kababayan, ang bagyong ito ay kayang sakupin yung buong Pilipinas mga kababayan. Kung makikita nyo sa mapa, ang tindi ng bagyong ito mga kababayan, at sana magdasal tayo na ito'y humina. So, panoorin nyo to mga kababayan, at sana maghanda na po yung bawat isa sa inyo dahil nakakatakot po talaga ang bagyong itong dadaan sa bansang Pilipinas, lalo na dito sa Northern Luzon mga kababayan. Talagang napakatindi ng bagyong ito. Itong bagyong Uwan, na kung tawagin ay kung sa ibig sabihin daw sa Pilipinas ng pangalan na ito ay ulan mga kababayan. So pakinggan nyo itong balita sa saganang mamamayan. Pagkatapos ng bagyong Tino, parating naman po ang mas malakas na bagyo. Ito po ay sa kasalukuyan. May mas malakas pa? May mas malakas pa. Nakikita nyo yung satellite image send? Wala ba tayong magagawang paraan para papanghinaan natin yung ano na yan? Naku, kahit konti lang ay humina naman. Sa ngayon po, siya ay severe tropical storm na. Ang pangalan international name ay Fong Wong. Pagpasok sa bansa, nakapasok na nga, ay Uwan ang pangalan. Uwan. Ang ibig daw sabihin ng uwan, ito daw po ay isang salitang Cebuano yata, ulan ang ibig sabihin. Hindi, siyempre letter U. Letter U. Letter U na yun. Uwan. Uwan. Ang problema, Sen... Ano, Bisaya na yun? Hindi ba pangalan ng tao ang pinag-uusapan? Term daw po yun, yung uwan Hindi tao? Hindi po tao. Ulan ang ibig sabihin. Ulan? Ulan. Ngayon, Sen, ang malaking problema natin pagka dito... sinabi ba nating ulan, hihina yan? Mawala yung hangin? Mukhang malayong humina ito dahil ang forecast dito, Sen, mula sa pagiging severe tropical storm, magiging typhoon, and then magiging super typhoon. Grabe mga kababayan. By, kung hindi Sunday, ay Monday. Typhoon. Nakakalungkot na naman yung balita na yan. Marami ka na namang mapapalungkot na mga tao niyan sa balita na yan, Nelson. Pero kailangan po nating malaman para makapaghanda ho sila Dahil ang landfall daw po nito... paparating na paano mo pa ngayon paano mo pa ayusin yung mga flood control? Ayan po. Dito na magkakaalaman, Sen. Mukhang ililitaw na talaga ng kalikasan, ng katalagahan, kung nasan yung mga itinatagong flood control project. Ang isa daw ho na posibleng bagsakan o kung saan maglalandfall ang bagyong Uwan ay either sa pagitan ng Isabela at Aurora. Maaaring Linggo daw ho ng gabi o Lunes ng madaling araw. Or either dun sa dalawang lugar na yan o baka tumaas hanggang sa Isabela at saka Aurora. Pagitan daw po, Sen O edi nandyan din ang nandyan din yung Nueva Vizcaya, di ba? Quirino. Totoo po. Yan nasa po yung Eastern Seaboard yan, di ba? Ang pinangangambahan nila dito, Sen, bukod dun sa ulan, yung matinding hangin at storm surge dito sa ang tatamaan ay Northern at Central Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Cordillera at mga karatig pang lalawigan ng Ilocos Norte. Nako, dapat to ay paghandaan natin ito. Hindi lang kasi ang naging problema, Sen, dito sa Cebu, naghanda naman ang mga tao Ang totoo niyan, may mga report tayo bago pa dumating ang bagyo, namili na sila ng mga pagkain, lumekas na yung iba sa mga matataas na lugar. Inabot pa rin dahil hindi nila alam na yung lugar nila na dating hindi binabaha ay babahain ng ganong katindi, kabilis dahil nga dun sa mga nasirang flood control project.
So, paano kaya paghahandaan ngayon ito? Super typhoon naman ito. Ito nakakatakot. Ayun ang magiging malaking problema natin. Lalo na hindi tayo nakasisiguro kung ginawa nga ba yung mga flood control project ng tama. Kagaya ng ibang tulay na bigla na lang bumabagsak kapag ka dinaanan ng medyo mabigat na truck. Sen? Ito, super typhoon eh. Mahirap mga kababayan. Sa mga taga-norte dyan. Mag-iingat po kayo mga kababayan. Lalo na gabi pala ito, no? Gabi. Parang linggo siya ng gabi hanggang Lunes siya ng umaga. Naku. Maging ang Southern Luzon ay tatamaan din mga kababayan. Kasi ngayong sa mapa ay sakop po niya ang grabe ang sakop nito mga kababayan. Tiningnan ko sa windy, no? Ito papakita ko sa inyo mga kababayan. Ayan. Ayan. Paano ba? Ayan, Sunday po yan mga kababayan. Ayan, Sunday ng alas 8 a.m. pa lang yan ha. Ganyan na siya kalawak mga kababayan. 8 a.m. ng umaga. Linggo. Ayan. Linggo. So, pagpasok ng 5 p.m. 7 p.m. Ayan o. Ganyan na po siya. Grabe, violet mga kababayan. Grabe. Halos Luzon tsaka Visayas, no, ang sakop niya. Antindi po ng bagyo na to mga kababayan. Kaya mag-ingat po kayo. Mag-prepare na po kayo hanggat maaga pa. Mag-prepare na po kayo ng mga hindi kaya mga ilaw, no, yung decharge. Hindi kaya emergency light, mga pagkain. Hindi kaya basta mag-prepare na kayo mga kababayan, mga pagkain na mabilis lang siya maluto. Kasi nakakatakot tong bagyong to. Magdasal po kayo mga kababayan, grabe. Napakatindi talaga nito. Napakalakas. Sana naman hindi na maging super pagka nag-landfall. Pwede ba yun? Pwedeng mangyari na pag nag-landfall, halimbawa, naghunos dili yung bagyo. Yung bagyo. Nakita na siguro na, teka muna, mukhang mas lalo namang malalagay sa balag ng alanganin ng bansang ito. Marami ng kasipayuan na dinulot namin eh. Ano kaya? Kung ang pag-uusapan po ay forecast. O kaya naman ano kaya kung luminya yung mga contractors, pumunta lahat sa baka mamaya yung mga contractors na may kinalaman sa flood control, halimbawa, magsakripisyo sila na tumayo sila doon sa baybayin ng tatamaan ng super typhoon na to. Ay, baka nga, ano? Baka mahiya ang bagyo pagka nakita sila, hindi ba? Siguro sa akin naman palagay siyan, pag kung aamin yung mastermind dito, baka mapahinuha pa yung bagyo, yung super typhoon. Kaya problema, ang mastermind pa yata yung hindi tatamaan nito sapagkat wala sa rito sa Pilipinas. So nakaalis na ba? Talaga naman, oo. Kaya naman sa ngayon, kaya hindi natin may alisin ang usapin sa flood control dahil sa tuwing paulit-ulit na ipinaalala sa atin ng kalikasan sa pamagitan ng pagdating ng maraming kalamidad. Yes. Pangunahin na yung mga bagyong malalakas na yan para sa ganun malantad ang katotohanan na pinagsamantalahan ng bansang ito ng marami nating mga kababayan. Na kung tawagin sila ay mga honorables. Naku po. Di ba? Oho.
Ano po ang kahihinat na natin? Alam mo, sila pa ngayon ang akala mo walang kasalanan eh, di ba? Ay, Para namang hindi mo nakikita sa social media eh. Pilit na iniiwas, pilit na isinisinsay, pilit na inililigaw. Kunyari, ito yung daanan ng bagyo, di ba? Sabi mo, ang landfall niya is sa pagitan ng Isabela at saka Quezon. ng Aurora po. O, ng Aurora. Malapit ang Quezon dyan eh, magkatabi yan eh. Biglang nilagay sa Surigao. Eastern Seaboard din yun eh, di ba? Alam mo yun eh, sapagkat dahil siguro sa laki ng nagawang kasalanan, siguro yung iba, maaaring paunti-unti ay tinatamaan na rin ang kanilang mga konsensya, sa hiya, gumagawa ng paraan. Ang kalikasan. Para sa ganon, yung totoo mapagtakpan. Yan ang nangyayari ngayon eh. Ito ang mas lalong kakilakilabot. Ginawa mo na nga ito sa bansa mo, nagkasala ka na sa bansa mo, ito ang naging kahihinatnan, kamatayan ng maraming Pilipino. Hindi natin sinasabi na dapat nangyari ito. Nalulungkot lahat tayo sa nangyaring ito eh. Ngunit, may koneksyon eh. Totoo. May koneksyon eh. Kaya nga, sinasabi natin, ang dami nating mga opisina na may kinalaman dyan. Meron tayong Civil Defense Authority yata yun. O ano na yung sa Civil Defense? Office of the Civil Defense, OCD. Office of the Civil Defense. Meron tayong NDRRMC. Ito yung mga ginagamit ng mga pangunahing mga ahensya para sa ganon, ma-mitigate man lang, ma-prevent, ma-minimize yung epekto ng ganitong kalamidad. DPWH, sila may kasangkapan para sa ganon ay makapaghanda ang mga tao, mga komunidad, DSWD sa mga provision na kakailanganin kung sakasakaling lumala ang problema. Pero hanggang ngayon yung kasapatan na yun, nasira lahat yun sapagkat malala ang epekto ng kalamidad sapagkat yung mga ipinundar na mga proyekto na ang layunin ay pigilan, imitigate ang resulta ng lahat ng ito, lalong nagpalala. Ngayon, sinisikap nila ngayong ilihis sa pangyayari na para bang walang nangyari. Kamukha din sa Cebu. So sinasabi na hindi naman ito yung ang dahilan ito tsaka ganyan. Maraming mga pamamaraan ang ginagawa nila. Ito yung mas nakakakilabot ngayon. Ang bungakala nila sa kanilang ginagawang ito ay matatakpan, makakalimot at magpapatawad ang taong bayan. Ang isa pang sinisisi, yung Dolomite dyan. Sen. Ito lamang ang manifestasyon kung paano nila kung di ako nagkakamali, nung nakaraang Biyernes, diniscuss natin yung tinawag nating grand design. Yes. Para pagtakpan lahat ng mga bagay na ito. Di ba? At merong 5 bahagi na tayong diniscuss doon. Baka may gusto ko pang sabihin. Ito ang isang nagbigay sa akin ng isang malaking tanong, Sen, ha? May pahayag ang ICI, yung mismong chairperson nito, si dating... So, ayun mga kababayan. So, ano po ang masasabi nyo dito sa darating na bagyo? Basta sa akin lang mga kababayan, yung payo lang ay mag-iingat ho kayo lahat, mag-prepare po kayo dahil kayo lang din ho ang makakaligtas sa mga sarili nyo. Yung mga tatamaan ho ng bagyong ito, mag-imbak na ho kayo ng mga pagkain na mabilis maluto, ilaw, di kaya mga kandila, dahil sigurado ay magbabaran out ito mga kababayan dahil nga po sa lakas ng bagyong ito. Kaya mag-ingat po kayong lahat mga kababayan. So yun lang po mga kababayan, mag-comment po kayo, mag-like at mag-share ng ating video. At sa mga bago po dyan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Malapit na po tayo mag 400,000 subscribers. Konting-konti na lang mga kababayan. Maaabot na ho natin. Maraming salamat po sa inyong lahat.